Ngayon mga paps, katatapos ko lang i-inflate yung aking mga gulong. And ngayon, pag-uusapan natin ano yung advantage or benefits kung laging nasa tamang PSI ang inyong gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press mo naman yung subscribe button para naman dumami ang subscriber ko. At yun, okay, pag-usapan natin ano nga ba yung benefits or advantage ng tamang PSI ng gulong. Okay, by the way, makikita ninyo yung ideal na PSI ng inyong gulong dyan sa sticker na nasa gilid ng inyong pinto. Dyan yung dyan makikita. So, meron dyan recommendation kung ano yung PSI na dapat ninyong ilagay sa inyong gulong. May mga sasakyan na pag loaded, iba yung PSI o mas mataas yung PSI at pag isa o dalawa lang yung sakay, meron din silang recommendation. So check nyo na lang kung ano yung nire-recommend nila. Okay, doon sa question sino ba yung dapat sundin sa pagdating sa PSI? Yung tire manufacturer o yung car manufacturer? Okay, ang dapat nating sundin is yung car manufacturer kasi sila yung nag-design ng sasakyan at alam nila kung ano yung weight ng sasakyan at yung ilo-load sa kanya. Yung tire manufacturer, di niya naman alam kung saan nilagay yung gulong nila. So, sundin natin yung ating car manufacturer pagdating sa PSI ng gulong. So, yun nga. Ano ba yung advantage or benefits pag laging tama yung PSI ng ating gulong? Isa dyan is makakatipid tayo sa fuel. Pangalawa, mas mapapatagal natin o magagamit natin ng mas matagal yung ating gulong. Then, pangatlo, mas maganda yung comfort, yung handling ng ating sasakyan. So, yan yung tatlong benefits niyan, So, kung laging tama yung PSI ng ating gulong, so makukuha natin yung benefits na yan. Ang recommendation ko mga paps, sa hahangin ng gulong, at least siguro kahit once a week or every other week, pwede tayo magpa-inflate ng gulong. Check natin yung mga gulong natin. Yun, especially pag tayo ay mag-highway driving, mag-long ride tayo, bago tayo mag-long ride, maganda na nasa tamang PSI yung ating gulong. Kasi syempre, mabilis yung takbo natin. Dapat talaga maganda yung PSI o tama yung hangin ng ating gulong. Okay, so yun. Ano yung mga benefits, or ano yung advantage? Kasi ito, explain ko lang sa inyo mga paps, Yung sobrang hangin at kulang yung hangin, masama yan sa ating sasakyan o sa ating gulong. So pag sobra, 'di ba, parang sa lobo, pumuputok yan. Pag kulang ang hangin, puputok din yan. Okay? So halimbawa, for example, sabihin na nating in-overinflate ninyo. So 'di ba, pag sobrang lubong-lubo yung isang puputok yan. Then, pag yan naman ay kulang ang hangin, ang nangyayari kasi dyan, yung sidewall ng gulong natin umiinit. So may tendency rin siyang pumutok. Kaya dapat laging tama yung PSI ng ating gulong. Ito suggestion ko lang din So although may recommended na PSI sa ating sasakyan and ang problema minsan kasi yung mga sabihin natin yung mga inflator natin o yung mga pahanginan sa mga gas station, hindi naman ganun ka-accurate yan. May mga pagkakataon nga na halimbawa dito sa gas station na to, 32 PSI, paglipat mo, pina-check mo ulit, halimbawa 33 na lang. Parang ganun, iba-iba rin minsan So, pwede naman tayo dyan mag-plus minus, kahit 1 to 2 PSI. So, halimbawa nakalagay 32, di pwede natin kargahan yan hanggang 34, or pwede natin babaan hanggang 30. Okay lang din naman yun. Basta tignan muna natin kung kumusta ba yung gulong, kumusta ba yung ride, kumusta ba yung handling. So yun, pag sobra-sobra din kasi yung hangin ng ating gulong, okay? So ang tendency kasi niyan, pag sa ride, matagtag. So pag matagtag yan, hindi ka na komportable, then pwede pang maaga masira yung mga component ninyo na related sa comfort, like yung mga shock, yung mga spring, yung mga bushing. Pag sobrang tigas niyan, hindi kasi ang idea kasi yung gulong, siya yung unang mag-a-absorb ng impact ng lubak. So kung sobrang tigas niya, so yung impact ng lubak
ta-transfer kagad dun sa mga spring niya, sa mga shock. So mas mabilis masisira yun. Okay? Then, pag ano naman, pag kulang naman ang hangin yan, medyo mas maganda yung ride. Ang problema naman dyan, minsan, hindi siya magandang i-control. Minsan ano siya parang umuugoy-ugoy. Yun yung ano na-experience mo dyan. Para siyang tumatalbog. Okay? O masyadong matalbog yung sasakyan. So yun, pag ganon, kailangan nyo talagang dagdagan ng konti yung hangin ng gulong. Pag sobra na matagtag, pwede nyong bawasan. So depende talaga yan sa feel, no? At yun nga, bakit tayo mas makakatipid sa gas, ano? Pag tama yung tire pressure natin. Kasi 'di ba, ito scenario lang. Halimbawa, kung nakapag-bike kayo, so own power ninyo, 'di ba? Pag nag-try kayo mag-bike ng bike na kulang ang hangin, ang hirap niyang ipedal, ang bigat niyang iandar. So parang ganoon din sa ating sasakyan. Kung yung ating gulong ay wala sa tamang PSI, ayun, manahihirapan din yung ating makina. So magkukonsume tayo ng mas maraming gas. Compare dun sa tama lang yung PSI, so mas matipid tayo sa fuel. Okay? Then, mapapansin nyo rin, yun nga, to maximize yung gulong, mapapansin nyo rin, pag overinflated ang gulong palagi, ang unang ninipis dyan ay yung gitnang bahagi ng ating gulong. Kumbaga yung pinakagitna. Kasi di ba pag sa lobo, lubong-lubo na siya, so ang nakaapak na lang dyan is yung gitna. So yun yung unang mauupod. So ang tendency, hindi natin ma-maximize. Now, pag underinflated naman yan, kulang sa hangin, ang una namang mauupod dyan ay yung gilid. Yung gitna naman, matitira. Okay? So, ang nangyayari doon, hindi siya pantay. So, ang problema, pag hindi siya pantay, so hindi nyo ma-maximize yung gulong natin. Hindi nyo makukuha yung maximum na lifespan sana yan. Eh kung upod na yung gitna, eh di pagpapalit pa rin kayo. Kung upod na yung gilid, pagpapalit pa rin kayo agad. So hindi nyo ma-maximize yung ating gulong. Then aside doon, syempre yung nga, sabi ko nga, sa comfort, handling. So pag tama kasi yung tire pressure natin, mas maganda kasi yung comfort niyan, yung bounce, mas maganda rin siyang i-ride. Pag nililiko natin, kino-corner natin. So yun yung mga benefits ng tamang PSI ng ating gulong. So yun, check nyo lang palagi yan. Kahit once a week to or every other week. Check nyo palagi yung tire pressure para at least masigurado tayo na mararide natin na maayos yung ating sasakyan at magtatagal yung ating gulong. Di tayo gagastos agad. Yun naman yung pinaka main goal natin dito eh. Kaya ako nagbablog is para ma-enjoy natin yung sasakyan natin with a minimal cost. Okay, so yun mga paps, kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press mo naman yung subscribe button dyan para naman dumami ang subscriber ko.